Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka at papurihan magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, pagkilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Binibigay ng Diyos ang lahat ng ating kinakailangan. Pero hinihingi niya na kung ano ang meron tayo, ipagkatiwala natin sa Kanya. At ito ay Kanyang pararamihin upang magamit niya
na ipagkaloob naman ito sa iba. Sa mga pagkakataong hindi tayo tumulong, hindi tayo nagbigay, nawalan tayo ng pakialam sa ating kapwa, aminin natin at ihingi sa Panginoon aminin natin ang ating mga pagkakasala. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding iyon, ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon,
mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghasik laban sa Panginoon." At ng 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman niyon ang mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon, nabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na ay lumapit sa kanya ang mga lagad. Sinabi nila, ilang ampok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga layo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay
at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa ika-18 linggo sa karaniwang parang magandang umaga, mga kapanalig. God is not looking for your abundance, He is looking for your availability. Hindi hinahanap ng Diyos kung gaano karami ang meron ka. Ang hinahanap ng Diyos ay kung handa mo bang ialay ang mayroon ka. So, nung pagbasa po, may 2 propeta, si Hananiah at saka si Jeremias. 2 propeta. Si Anania ang nagsabi na ng gustong marinig ng mga tao. Yun yung sinabi niya, yung gustong marinig. Ano yung sinabi niya? 2 taon lang, matatapos ang paghihirap ninyo. Tuntua yung mga tao, 2 taon na lang. Magaan, nakakalakas ng loob, pero ang problema, hindi iyon ang mensahe ng Diyos. Si Jeremias, siyang nagsabi ng katotohanan, kahit mahirap tanggapin. Hindi lahat ng nagbibigay ng ginhawa ay galing sa Diyos. At hindi rin lahat ng mahirap pakinggan ay mali. Maraming tinig sa mundo ngayon. Ano ba ang pinakikinggan mo? Social media, takot, chismis, mga negatibong tao. Kaninong tinig ang pinaniniwalaan mo? Sa atin pong ebanghelyo, may ibang uri ng problema na kinaharap ang mga alagad. 5,000 katao. Lalaki lang po yung nabilang, ha? Kung bibilangin mo daw, pati yung babae at mga bata, baka umabot ng 12,000. Apakaraming mga tao nito. Problema, kasi gabi na, gumagabi na, malayo, nasa disyerto, paano sila uuwi? Madilim, malamig. 5 lamang ang tinapay, 2 lamang ang isda. Problema pong malaki yan. Paano sila kakain? Walang pera, walang pagkain, kulang po, kulang ang lakas, kulang ang kakayahan, kulang ang oras, ang panahon, gabi na, kulang ang tao na gagawa, magluluto ng mga pagkain. Pero hindi tinanong ni Jesus kung ano yung wala, kung ano yung kulang, ano ba yung wala dito, ano ba yung kulang dito, hindi. Ang tinanong niya ay kung ano ang mayroon tayo. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi kung ano yung hawak ng kamay mo, bagkus handa mo ba itong ibigay? Ano yung meron ka na handa mong ibigay, na handa mong ialay sa Diyos? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung wala. Tinitingnan niya kung ano yung meron, kung ano yung nasa iyo. Handa mo bang ialay iyan sa Diyos? May mga tao kasi sinasabi, pag mayaman na po ako, saka ako tutulong. Kapag wala na po akong problema, saka ako magsisimba. Kapag magaling na po ako, saka ako magsiserve. Pero sinasabi sa atin ni Jesus, yung konting kayamanan mo, yung konting lakas mo, yung konting kalusugan mo, dalhin mo sa Diyos. At ibe-bless ka ng Diyos. Opo, maliit, hindi sapat, pero
Pero yung maliit na iniaalay mo sa Diyos, dadagdagan niya, palalakasin ka niya, and God will create a miracle. Sabihin mo, konti lang, pero yung isang ngiti mo, isang tawag mo kay nanay, kay tatay, isang yakap mo sa anak, sa asawa, sa kaibigan, isang dasal mo dun sa kasamahan mo sa simbahan, isang oras mo na pagsiserve sa chapel, sa parokya, konti lang. Pero dun sa konti na yon, dun magsisimula ang Diyos na baguhin ka. Dun magsisimula ang Diyos upang gamitin ka para magmahal sa iba. Maraming tao ngayon, hindi sila umaabante dahil ang iniisip nila ay kulang sila. Hindi magaling, hindi ako mayaman, hindi ako matalino, ang dami kong kulang. Pero ito hindi mo kinakailangan maging mahusay bago ka magsimula. Magsimula ka muna. Kasama si Lord at magiging mahusay ka. Hindi mo kinakailangan magkaroon muna ng libo-libong tinapay bago ka tumulong. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng milyong-milyong pera bago ka magbigay. At may mga pagkakataon, hindi mo kinakailangang maging napakalakas, malusog, bago ka magdasal. Ano man yung kinalalagyan mo, sabihin natin kulang, may sakit, mahina, ialay mo yan sa Diyos. Andun sa kakulangan natin, doon tayo makatatanggap ng dagdag na biyaya. Doon sa kahinaan natin, doon tayo dadanggap ng lakas mula sa Diyos. Doon sa mga pagkakataong hindi kaya ng tao, doon patutunayan kayang-kaya ng Diyos. God will bless the works of your hands. At talaga makikita mo, hindi ikaw ang gumagawa, hindi ikaw ang gagalaw. Si Lord ang gagalaw sa iyo. Kaya kahit konti, you offer it to God. Kahit parang maliit, you offer it to God. Magugulat ka eh. Lord, sige po, I will review. Gagawin ko to, magbabasa. Samahan niyo po ako I think Sunday, yung mga bata po nagpa-bless, mag-entrance exam daw sila sa UP, University of the Philippines. May mga nagpapa-bless din po, may mga board exam, may mga exam sila. May mga humihingi ng tulong, mag-a-apply ng visa, magtatrabaho sa ibang bansa. May mga nakakausap ako, bumagsak daw, yung iba hindi natanggap, but they tried again, and then ngayon, okay ang buhay. Umaayos ang lahat. Yung ba akala mo wala ng pag-asa, pero pwede pa pala. Kahit maliit yung meron ka. Pero kung sisimulan mo yan ang kasama ang Diyos, you will be surprised. Aayusin ni Lord ang lahat. Before the pandemic po, isang sharing lang po, before the pandemic, nagkaroon po ako ng hypertension, tumaas yung blood pressure ko. Nagsimula po akong mag-maintenance. That was 2020, sa 6 years ago. Dati po, nakagawa ako mag-donate ng dugo, pero dahil mataas nga po yung blood pressure, 150 over 130, mataas eh. Hindi ko na kayang mag-donate ng dugo, bawal daw. Pero nagulat po ako, 2 weeks ago, merong donation ng blood dun sa barangay namin, dun sa parokya namin. Nagdo-donate po yung mga church volunteers. Inaya ako. Sabi ko, sige, nasa isip ko, i-reject ako nito kasi mataas yung blood pressure ko. Pero nagulat po ako, pwede lahat. Pati yung blood pressure ko, pwede daw. Nung araw na yon, normal yung blood pressure ko. Yung lahat naging normal at naging eligible ako to donate blood. Medyo kinabahan ako.
Medyo mahaba yung karayom, pero nag-donate pa rin na kaya. Akala ko hindi na ako gagaling eh. Pero pwede pa pala. So surpresahin ka na lang ni Lord. No? Baka isang araw nawala na yung tumor. Isang araw nawala na yung cancer. Isang araw nabayaran mo na lahat ng mga utang mo. Isang araw umayos yung pamilya mo. Isang araw nabili mo na yung bahay na pinapangarap mo. Isang araw napagtapos mo na lahat ng mga anak mo. Konti lang yung kakayahan. Konti lang yung kaya. Konti lang yung lakas mo. Pero you keep on following the Lord. Patuloy kang sumusunod sa Diyos. Patuloy kang naglilingkod. Patuloy kang nagmamahal. Then you realize, hindi nga pala tinitingnan ng Diyos kung ano yung meron ka. Ang tinitingnan niya, handa ka bang sumunod? Handa ka bang magmahal? Handa ka bang maglingkod? Handa ka ba na yung konti na meron ka, iaalay mo sa Diyos at pararamihin niya yan para magamit ka niya na maging daluyan ng kanyang pagpapala. Mga kapatid, God wants to bless you abundantly. God wants to make you a channel of His blessings. Yung kaunti na meron ka, pagkatiwala mo sa Diyos. Pararamihin ka niyan. Pararamihin niya yan. And God will use you to bless others abundantly. Amen. Natipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan na ating itutugon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may pamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayoy wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang hanggang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y
sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manamin lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo ay laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, lakas loob tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitaan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sempiterna gloria. Vivitam sic eternino, nobis donet in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig na nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sokristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraanang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaaminwang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantumeno sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti amut noque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis, Omne deleclamentum mensae aventem. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, trivimeque sumus, et nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iuta sensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.
ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin San Jose kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramento